Umalis ka na dito para sa amin, patay ka na. Iyan ang mga huling salitang binitawan ng sarili kong ina. Ang nanay ko, si Elena. Hindi ito pabulong. Hindi ito sa isang madilim na silid kung saan kami lang dalawa. Sinabi niya iyon sa gitna ng isang marangyang restaurant sa BGC, sa ika-60 kaarawan ng tatay ko, sa harap ng buong pamilya namin at ng iba pang mga bisita na nagdiriwang din, isang sampal. Hindi sa pisngi, kundi sa buong pagkatao ko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Parang biglang huminto ang mundo. Ang maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos, ang bulungan mula sa kabilang mesa, at ang malakas na kabog ng dibdib ko. Tiningnan ko siya, ang nanay ko. Nakataas ang kanyang noo, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang tatay ko, si Antonio, ay hindi makatingin sa akin, tumingin na lang siya sa kanyang baso ng alak na para bang doon niya matatagpuan ang sagot sa lahat. Katahimikan. Isang katahimikang nagsasabing sang-ayon siya sa lahat. At ang mga kapatid ko? Si Miguel, ang panganay, ang perpektong anak. Nakatingin siya sa akin na may halong awa at pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko na sa iyo, Isabel, kung sumunod ka lang sana." Ang asawa niyang si Bea, abala sa pag-check ng kanyang cellphone, na para bang ang drama ng pamilya namin ay hindi kasing halaga ng pinakabagong post sa Instagram. At si Patricia, ang bunso, ang baby ng pamilya. Ang kapatid na tinulungan kong pag-aralin sa law school gamit ang sarili kong pera. Nakita ko ang isang munting ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay. Feeling panalo sila. Sa wakas, natanggal na nila ang tinik sa kanilang lalamunan. Ang problema ng pamilya Reyes, ang anak na hindi sumunod sa yapak nila. Ang anak na hindi nag-asawa ng mayaman. Ang anak na namumuhay ng simple na para sa kanila ay katumbas ng pagiging isang malaking kabiguan. Nakita ko sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Ang kontrabida sa kwento ng kanilang perpektong pamilya ay sa wakas, paalis na. Pero sa halip na umiyak, sa halip na magmakaawa, sa halip na magwala, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong kinuha ang aking baso ng wine, isang 2015 Bordeaux. Nagkakahalaga ng 50,000 piso bawat bote, pero alam kong hindi nila iyon alam. Ang alam lang nila ay hindi ako karapat dapat uminom nito. Dinala ko ito sa aking labi, at habang ginagawa ko iyon, isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa akin. Isang ngiti. Iyon lang ang isinukli ko sa kanilang pagtatakwil. Chill lang, unbothered. Dahil sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo. Hindi niyo alam. Wala kayong alam. Ako si Isabel Reyes, 34 na taong gulang. Sa loob ng 10 taon akong nagtiis sa mga ganitong pagtrato. Sa loob ng 10 taon, sinubukan kong ipaunawa sa kanila ang mundo ko. Pero laging sarado ang kanilang mga isip. Ako ang breadwinner ng pamilyang ito noong mga panahong lugmok sila sa utang. Naalala ko pa, halos ma-foreclose ang bahay namin sa Corinthian Gardens dahil sa maling desisyon sa negosyo ni Papa. Sino ang sumalo? Ako? Nagtrabaho ako sa umaga bilang software developer at tumatanggap ng mga freelance project sa gabi para lang makabayad sa mga utang nila. Walang tulog, walang pahinga. Ako ang nagbayad ng buong matrikula ni Patricia sa Ateneo Law School. Mula unang taon hanggang sa makapasa siya sa bar exam. Halos 2,000,000 piso ang nagastos ko. Hindi ko yun isinumbat kasi pamilya ko sila, kapatid ko siya. Ako ang nagbigay ng puhunan para sa maliit na law firm ni Miguel nang magsimula siya, 5,000,000 piso. Sabi ko, tulong ko na sa kanya. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Ang sakripisyo, ang pagod, ang puyat. Pero para sa kanila, lahat ng iyon ay walang halaga. Dahil ang tanging sukatan ng tagumpay sa kanilang mga mata ay ang apelyido ng mapapangasawa mo at ang brand ng damit na suot mo. Pero ang hindi nila alam, iyon ang magpapabago sa lahat. Ang hindi nila alam, ang lumang Toyota Vios na kinukutiya nila ay para lang hindi ako pagtuunan ng pansin ng mga tao. Isang paraan para makagalaw ako ng malaya
ng walang nakasunod na media. Ang hindi nila alam, ang maliit na studio apartment sa Ortigas na palagi nilang nilalait ay isa lamang sa napakarami kong pag-aari. Isang lugar na tinutuluyan ko lang kapag gusto kong mapag-isa. Ang hindi nila alam, ang misteryosong trabaho ko bilang isang consultant ay ang pagiging nag-iisang founder at CEO ng Sinag Technologies. Isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na tech company sa buong Southeast Asia. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ngayon, ang babaeng tinawag nilang patay na, ay may net worth na mahigit 250 bilyong piso. Hawak ko ang resibo. At ngayong gabi ipapakita ko sa kanila ang resibo ng karma. Kung naramdaman mo na kahit minsan na maging dayuhan ka sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo ng mahusgahan ng mga taong dapat sana'y unang umuunawa sa'yo, para sa'yo ang kwentong ito. I-like at i-share mo ang video na ito at mag-comment ka sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento nyo. At kung may sarili kang karanasan ng resibong karma, ikwento mo sa akin. Dahil minsan, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang katahimikan habang pinapanood mong kainin ng iba ang kanilang mga sinabi. Matapos ang pilit na pagbati at papuri para sa aking ama, nagsimula nang umikot ang usapan sa isang direksyon na pamilyar na sa akin. Palagi itong nagsisimula sa isang matamis na tanong na may nakatagong lason. At ang ina ko, si Elena, ang laging unang bumatak ng gatilyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang scanner, sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao mula sa suot kong damit hanggang sa ayos ng aking buhok. "Kumusta ka naman, Isabel?" tanong niya. Ang boses niya ay malambing ngunit may diin. "Matagal ka na naming hindi nakikita sa mga family gathering. Palagi kang busy." Bago pa ako makasagot, idinugtong niya. "Ano nga ba ulit yung pinagkakaabalahan mo?" Ang tanong na yon, palagi na lang iyan ang tanong. Isang tanong na hindi naman talaga naghahanap ng sagot, kundi isang pambungat para sa kanyang mga susunod na sasabihin. Huminga ako ng malalim. "Maayos naman po, ma. Maraming inaasikaso sa trabaho." Isang simpleng sagot, isang ligtas na sagot. Ngunit para sa kanya, hindi iyon sapat. "Trabaho," ulit niya, na para bang ang salitang iyon ay isang banyagang lengguwahe. "Alam mo, anak, nag-aalala na kami ng papa mo. 34 ka na. Itong face mo na pagiging independent woman, hindi ba't medyo tumatagal na?" Face. Ganun ang tingin nila sa buhay ko. Isang face. Isang yugto na parang sakit na kailangan kong malagpasan. Hindi isang desisyon. Hindi isang piniling landas. Kundi isang face lang. Sumingit ang aking ama, si Antonio. "Ang ibig sabihin ng mama mo, anak, ay gusto lang namin na maging masaya ka. Na magkaroon ka ng katatagan sa buhay. Isang pamilya, isang asawa na mag-aalaga sa iyo." Ang kanilang konsepto ng kaligayahan ay nakakahong. Isang blueprint na dapat sundin ng lahat. At ako ang arkitektong lumihis sa plano. Ang pagiging independent woman sa kanilang diksyonaryo ay nangangahulugang pagiging malungkot at nag-iisa. Ang pagtanggi kong mag-asawa ay hindi isang personal na pagpili, kundi isang pagre-rebelde. "Bakit ba ayaw mong pag-usapan ang trabaho mo?" tanong naman ng kuya kong si Miguel. "Sa tuwing tinatanong ka namin, iba ang sagot mo. Minsan consultant ka, minsan may project ka lang. Ano ba talaga ang totoo? Nahihiya ka ba sa trabaho mo?" Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin. Ako, mahihiya? Ako na nagtayo ng kumpanya mula sa wala? Ako na nagpupuyat gabi-gabi para lang matupad ang mga pangarap ko. Pero paano ko ipapaliwanag sa kanila ang isang bagay na hindi nila kayang unawain? Na ang mundo ng teknolohiya, ng software development, ng global enterprise solutions ay isang universo na napakalayo sa kanilang mundo ng corporate law at high society charities. "Hindi nyo kasi maiintindihan," mahinang sagot ko. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nasabi ko. Dahil ang narinig nila ay hindi nyo maiintindihan, kundi mas matalino ako sa inyo. Doon na nagsimula ang tunay na pag-atake.
Anong hindi namin maiintindihan? Galit na sabi ni Mama. Minamaliit mo ba kami, Isabel? Dahil lang ba hindi kami pamilyar sa mga computer na yan, akala mo ay wala na kaming alam? Ang usapan ay naging isang pagsisiyasat, isang interogasyon. Ako ang akusado at sila ang mga huwes na nagpapataw na ng hatol bago pa man marinig ang aking panig. Ang paratang pagtatago, pagiging misteryoso, pag-iwas sa pamilya. Para sa kanila, ang privacy ay kasalanan. Ang hindi pagbabahagi ng bawat detalye ng iyong buhay ay isang tanda ng pagtataksil. At sa gabing iyon, sa harap ng mamahaling pagkain at alak, naramdaman ko na naman ang pamilyar na pakiramdam, ang pagiging isang estranghero sa sarili kong pamilya. Ang mga paratang ay hindi natapos sa aking pagiging misteryoso. Mabilis itong lumipat mula sa kung ano ang nasa isip ko, patungo sa kung ano ang nakikita nila sa labas. At ang aking ina, si Elena, ang nanguna sa pagpuna. Tingnan mo nga yung suot mo, sabi niya, habang winawagayway ang kanyang kamay na puno ng mga mamahaling alahas. Palagi ka na lang nakaitim, simple, walang dating. Hindi ka ba napapagod sa ganyang itsura? Hindi niya alam na ang simpleng itim na damit na suot ko ay isang piraso mula sa isang kilalang Filipino designer na ang halaga ay kayang bumili ng 10 damit na katulad ng suot niya. Pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay, sa kanilang mga mata, ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa tatak ng iyong damit. At ang sasakyan mo, sabat naman ang aking bayaw na si Bea, ang asawa ni Miguel. Hindi ba't 10 taon na yang Vios mo? Hindi ka ba nahihiya kapag pumupunta ka sa mga importanteng lugar? Baka akalain ng mga tao driver ka lang. Nagtawanan sila. Isang tawang mapanghusga. Isang tawang nagsasabing hindi nila lubos maisip kung bakit ang isang miyembro ng pamilya Reyes ay magtitiis sa isang lumang kotse. Para sa kanila, ang sasakyan ay hindi lang transportasyon, ito ay isang status symbol. Ang pagmamaneho ko ng lumang kotse ay isang direktang sampal sa kanilang reputasyon. Hindi nila naisip na baka gusto ko lang ng simple, baka ayaw ko ng atensyon, o baka naman mas may mahalaga akong pinaglalaanan ng pera ko kaysa sa isang kumikinang na sasakyan. Dito na pumasok ang pinakamasakit na komento mula sa taong hindi ko inaasahan, ang kapatid kong si Patricia. Ate, sabi niya, sa isang boses na kunwari puno ng pag-aalala. Okay lang naman kung naghihirap ka, walang masama doon. Ang masama, yung nagkukunwari kang okay ka lang. Kung kailangan mo ng tulong pinansyal, sabihin mo lang sa amin, pwede ka naming pautangin. Ang salitang iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Siya? Ang kapatid na tinulungan kong makatapos? Ang kapatid na binilhan ko ng sarili niyang condo unit bilang graduation gift? Siya ngayon ang nag-aalok na pautangin ako? Doon ko napagtanto. Hindi lang pala nila ako hinuhusgahan. Gumawa na sila ng isang kumpletong kwento sa kanilang mga isipan. Isang kwentong Filipino drama. Ako ang bida, ang kawawang bida na naghihirap pero mataas ang pride. At sila ang mga mabubuting kamag-anak na handang tumulong. Binuo nila ang salaysay na ito mula sa mga mumunting detalye ng aking buhay na pinili kong panatilihing simple. Ang aking studio apartment sa Ortigas. Para sa kanila, iyon ay isang patunay na hindi ko kayang bumili ng mas malaking bahay. Hindi nila alam na iyon ay isa lamang sa aking mga safe house sa syudad, isang lugar na malapit sa aking mga opisina. Ang aking simpleng pananamit, patunay na wala akong pera para sa designer clothes. Hindi nila alam na mas gusto kong mag-invest sa mga umuusbong na Filipino artists kaysa sa mga dayuhang tatak. Ang kanilang paghuhusga ay hindi batay sa katotohanan. Ito ay batay sa kanilang sariling makitit na pananaw sa mundo. Isang mundo kung saan ang yaman ay kailangang ipangalandakan, kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa laki ng iyong bahay at sa kinang ng iyong sasakyan. At sa kanilang kuwento, ako ang talunan. Isang malaking kabiguan na kailangan nilang itago at ikahiya, ang sakit. Sobrang sakit na ang sarili mong pamilya ang gumagawa ng kwentong magpapabagsak sa iyo at mas masakit pa, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Pagkatapos ng pag-atake sa aking pamumuhay, sa aking itsura,
At sa aking pinansyal na katayuan, napawang mali. Ang usapan ay humantong sa kanilang solusyon, ang kanilang ultimatum. Tumingin sa akin ang aking ama si Antonio sa unang pagkakataon ng gabing iyon na may awtoridad sa kanyang boses. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom, ang boses ng isang CEO. Isabel, sabi niya, hindi kami galit sa'yo. Nag-aalala lang kami. Ang buhay na pinili mo, hindi ito malusog. Walang direksyon. Huminga siya ng malalim, na para bang ang mga susunod niyang sasabihin ay ang pinakamahalagang payo na maibibigay niya. Panahon na para mag-settle down. Humanap ka ng isang disenteng lalaki. Isang lalaking may magandang kinabukasan tulad ng asawa ni Patricia o si Miguel. Magpakasal ka, bumuo ka ng pamilya. Ito na, ang kanilang huling baraha, ang kasal. Para sa kanila, iyon ang sukatan ng pagiging isang ganap na babae. Ang pag-aasawa ay hindi isang unyon ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ay isang strategic alliance, isang paraan para mapanatili ang yaman at pangalan ng pamilya. Tingnan mo ang Kuya Miguel mo, dugtong ng aking ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Mayroon siyang matagumpay na karera, isang magandang asawa, 2 napakagandang anak. Nag-aambag siya sa lipunan. Iyan ang isang buhay na may kabuluhan. Isang buhay na may kabuluhan. Sa kanilang pananaw, ang buhay ko ay walang kabuluhan. Ang mga gabi ng pagpupuyat ko para i-develop ang software na ginagamit ngayon sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa, walang kabuluhan iyon. Ang pagpondo ko sa mga medical research na nakakatulong sa mga doktor na mag-diagnose ng mga sakit, walang kabuluhan iyon. Ang mga renewable energy projects na sinusuportahan ko para labanan ang climate change, lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Dahil hindi ako kasal, dahil wala akong anak. Hindi ba't iyan naman talaga ang gusto ng lahat ng babae? Sabat ni Bea, ang asawa ni Miguel, na tila isang eksperto sa kung ano ang dapat na gusto ng lahat ng kababaihan. Ang magkaroon ng seguridad, isang pamilya, isang komunidad, iyan ang mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Sinubukan kong magpaliwanag. Paano kung hindi iyon ang mga pangangailangan ko? Paano kung masaya ako sa kung nasaan ako ngayon? Pero para akong nagsasalita sa mga pader. Ang mga salita ko ay tumatalbog lang pabalik sa akin. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Isabel, sabi ng nanay ko. Lahat ng tao ay nagnanais ng isang normal na buhay. Normal. Yan ang salitang paulit-ulit nilang ginagamit. Pero ano nga ba ang normal? Ang kanilang definisyon ng normal ay ang pagsunod sa isang script na matagal na nilang isinulat. At ako, ang karakter na ayaw sumunod sa script. Dito na ibinigay ang ultimatum. Bigyan mo kami ng dahilan para ipagmalaki ka, sabi ng aking ama. Ang tono niya ay hindi na nakikiusap. Nag-uutos na ito. Ayusin mo ang buhay mo. Humanap ka ng mapapangasawa sa loob ng 1 taon. Ipakita mo sa amin na seryoso ka sa iyong kinabukasan. Kung hindi niya tinapos ang pangungusap. Pero hindi na kailangan. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa anumang salita. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang desisyon. Ito na ang huling pagkakataon. Mamimili ako. Ang kanilang bersyon ng kaligayahan o ang tuluyang pagkawala ko sa kanilang buhay. Ang ultimatum ay malinaw. Magbago ka o mawala ka. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking mga tuhod pero pinilit kong maging matatag. Ang hangin sa loob ng restaurant ay biglang naging mabigat na parabang hinihigop nito ang lahat ng oxygen. Ang mga mata ng lahat sa aming mesa ay nakatuon sa akin. Hinihintay nila ang aking sagot, ang aking pagsuko. Naiintindihan ko, sabi ko. Ang boses ko ay mahina ngunit matatag. Kinuha ko ang aking purse mula sa katabing upuan. Ginawa niyo ng napakalinaw ang inyong posisyon. Ang pagtayo ko ay isang senyales, isang deklarasyon. Hindi ako susunod, hindi ako magpapasailalim sa kanilang ultimatum. Saan ka pupunta? Tanong ng nanay ko. Ang kanyang boses ay may bahid ng gulat at galit. Hindi niya inaasahan na lalaban ako. Sanay siyang ako ang laging yumuyuko, ako ang laging umiintindi. Uuwi na po ako, sagot ko. Sa tingin ko sapat na ang mga narinig ko para sa gabing ito.
Sinubukan akong pigilan ng aking ama. Isabel, mag-usap tayo. Huwag nating tapusin ito ng ganito. Pero ang kanyang mga salita ay walang bigat. Wala siyang ginawang anumang kilos para pigilan ako. Isang palabas lang para masabi niyang sinubukan niya. Paano niyo ba gustong matapos ito, pa? Tanong ko, habang nakatalikod na ako sa kanila. Naiintindihin ko na ginagawa niyo ito dahil mahal niyo ako? Hindi po. Ginagawa niyo ito dahil kinakahiya niyo ako. Magkaiba po iyon. Bawat hakbang palayo sa kanilang mesa ay parang isang milya ang layo. Nararamdaman ko ang mga mata ng ibang mga customer na nakatingin sa amin. Isang pamilyang nag-aaway sa isang mamahaling restaurant. Isang perpektong chismis para sa mga social circle na ginagalawan ng aking mga magulang. Habang papalapit ako sa pinto, narinig ko ang boses ng aking ina. Isang boses na malamig, walang emosyon, puno ng kapangyarihan. Isabel, seryoso ako sa sinabi ko, sabi niya. Kapag lumabas ka sa pintong iyan, mag-iiba na ang lahat sa atin. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Matagal nang iba, ma, sagot ko. Ngayon niyo lang inamin. Binibigyan ka namin ng pagpipilian. Bumalik ka sa pamilya bilang isang responsableng tao o huwag ka nang bumalik kailanman. Iyon na ang huling linya. Walang nang atrasan. Huminga ako ng malalim. Kung ganoon, hindi na ako babalik. At sa paghakbang ko, binitawan niya ang mga salitang tuluyan nang wawasak sa kung anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Kung aalis ka ngayon, patay ka na para sa amin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Napahawak ako sa aking dibdib. Patay na. Ganun kadali para sa kanila na burahin ako. Naitapon ang 34 na taon ng aking buhay. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko pa siyang nagsalita. Ang boses niya ay malakas at malinaw para marinig ng lahat sa paligid. Mula ngayon, walang sinuman sa inyo ang kikilala sa kanya. Patay na siya sa pamilyang ito. Hindi natin siya kakausapin. Hindi tayo tutugon sa anumang tawag o text mula sa kanya. Para sa pamilyang ito, si Isabel Reyes ay hindi na umiiral. Ang kalupitan, ang kahihiyan, ginawa niya yon sa publiko. Ipinahiya niya ako sa harap ng napakaraming tao. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na naging malinaw. Sa wakas, alam ko na kung saan ako lulugar. Sa wakas, malaya na ako. Malaya mula sa kanilang mga inaasahan. Malaya mula sa kanilang paghuhusga. Sa gabing iyon, itinakwil nila ang kanilang anak, ang hindi nila alam. Itinakwil din nila ang nag-iisang tao na sumalo sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Nasa may pinto na ako, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga salita ng aking ina. Ang bawat hakbang ay parang pag-ahon mula sa malalim na tubig. Handa na akong iwan ang lahat, ang sakit, ang kahihiyan, nang biglang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Marco. Si Marco ang aking head of security, isang dating miyembro ng Special Forces, 6 na talampakan ng taas. At may pangangatawan na nagsasabing hindi siya dapat sinusubukan. Ang kanyang presensya sa isang eleganteng lugar tulad ng La Serena ay agaw pansin. Lahat ng ingay ay tila humina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga nagbubulungan ay natahimik. Maging ang mga waiter ay napatigil sa kanilang paglalakad. Naglakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay diretso sa akin. Hindi pinapansin ng sino man sa paligid. Ang kanyang suot na itim na suit ay simple ngunit may awtoridad. Huminto siya ilang talampakan mula sa akin. Ma'am, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional, ngunit sapat na ang lakas para marinig sa buong silid. Handa na po ang helicopter. Helicopter. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng malalim mula sa iba't ibang mesa. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay nakatingin sa akin, pagkatapos ay kay Marco, pagkatapos ay pabalik sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkalito. Mula sa kabilang dulo ng silid, nakita ko ang aking pamilya. Nakatayo sila ngayon, ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Ang galit sa mukha ng aking ina ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkadismaya sa mukha ng aking ama ay naging purong gulat. Si Miguel ay nakanganga,
habang si Patricia naman ay namumutla. Tumingin ako pabalik kay Marco. Salamat Marco, sabi ko. Pinipilit kong panatilihing kalmado ang aking boses. Susunod na ako. Idinugtong niya. Opo ma'am, may clearance na po tayo para sa agarang pag-alis patungong helipad. Kinumpirma ng piloto na maganda ang panahon para sa ating flight papuntang Tagaytay. Tagaytay. Helicopter, bodyguard. Ang mga piraso ng puzzle na hindi magkakatugma sa imahe ng kawawang Isabel na kanilang binuo. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang atmosfera sa restaurant ay parang kuryenteng biglang bumuhos. Ang mga bulungan ay bumalik, ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa away pamilya. Ito ay tungkol sa akin. Sino ba talaga ako? Ang babaeng itinakwil lang ng kanyang pamilya, paano siya nagkaroon ng bodyguard at helicopter? Ang pagbabago ay hindi lang sa mga tsismoso sa kabilang mesa. Naramdaman ko ito sa aking sarili. Ang bigat sa aking dibdib ay dahan-dahang nawala. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Sa isang iglap, ang kapangyarihan sa silid na yon ay lumipat. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang akusado. Ang pagdating ni Marco ay hindi lang isang simpleng pagsundo. Ito ang simula ng pagbabago ng laro. Ito ang turning point. At habang nakatingin ako sa aking pamilya, na ngayon ay parang mga estatwang hindi makagalaw, alam ko sa aking sarili, hindi pa tapos ang gabing ito. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang kanilang mundo, ang mundong binuo nila sa kasinungalingan at paghuhusga, ay malapit ng gumuho. At ako ang magiging dahilan nito. Habang naghahanda kaming umalis ni Marco, isang tao ang biglang lumapit sa amin. Siya si Paulo, ang sommelier o wine expert ng restaurant na nag-asikaso sa aming mesa kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at pag-aalangan na para bang hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang gagawin. Ma'am Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Pasensya na po sa abala, pero hindi po ba kayo yung bilyonarya sa balita? Ang tanong niya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Bilyonarya. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa aking pamilya. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong pagkabigla. Idinugtong ni Paulo, mas lumalakas ang kanyang loob. Hindi po ba kayo ang nag-donate ng 2 bilyong piso sa Philippine General Hospital, PGH, kamakailan lang? 2 bilyong piso. Ang halagang iyon ay napakalaki. Halos hindi kayang isipin ng isang ordinaryong tao. Mas gusto kong manatiling pribado ang aking mga gawaing pangkawanggawa, mahinahon kong sagot. Pero huli na ang lahat. Ang impormasyon ay nailabas na. Naku, syempre po, sabi ni Paulo na halos magtatalon sa tuwa. Alam niyo po, ang buong staff ay pinag-uusapan ng donasyon na yon. Ang pamangkin ko po ay doon ginamot noong 1 taon. At malaman lang po na dahil sa inyo ay mas mapapalaki ang ospital, sobrang laking pasasalamat po namin. Narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa aming mesa. Isang baso ng alak ang nahulog at nabasag sa sahig. Hindi pa doon natapos. Tumingin ako kay Marco. Nakarating na ba ang sasakyan para sa mga bisita ko? Tanong ko. Opo ma'am, sagot niya. Ang Bentley po ay naghihintay na sa labas para kay Ginang Santos at sa kanyang mga anak. Ang pangalang iyon ay walang kahulugan sa aking pamilya, ngunit para sa akin, ito ay isang mahalagang paalala. Si Ginang Santos ay isang byuda na ang asawa ay namatay sa isang aksidente. Tahimik kong binabayaran ang matrikula ng kanyang 3 anak at ang kanilang mortgage. Isang maliit na tulong para sa isang pamilyang nawalan. At ang mga pondo para sa kolehiyo, naayos na ba? Tanong ko ulit. Opo ma'am. Ang 5 scholarship grants ay fully funded na po simula ngayong hapon. 5 scholarship. Mahigit 100 milyong piso na donasyon para sa 5 masuwerteng estudyante na makakapag-aral sa pinakamahuhusay na unibersidad sa bansa. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay naglalabasan na ng kanilang mga cellphone, marahil ay nagsisearch sa aking pangalan.
At doon isa pang tao ang lumapit. Isang babaeng nakaeleganteng damit. "Excuse me?" sabi niya. "Ako si Angela Cruz mula sa Philippine Daily Inquirer. Pwede ko po ba kayong matanong tungkol sa Renewable Energy Initiative na inannounce nyo noong isang linggo?" Ang proyektong iyon ay isang 25 bilyong pisong pamumuhunan mula sa aking kumpanya. Headlines iyon sa lahat ng business news. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang babaeng simple na nagmamaneho ng lumang kotse na itinakwil ng kanyang pamilya ay siya rin palang bilyonaryong pilantropo, tech mogul at isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ang imahe na binuo nila tungkol sa akin ay hindi lang basta gumuho. Ito ay pinulbos hanggang sa maging abo. At sa mga abo na iyon, lumitaw ang katotohanan, ang tunay na ako. At habang nakatingin ako sa aking pamilya, na ngayon ay parang nakakita ng multo, alam kong ang kanilang pagsisisi ay nagsisimula pa lamang. Umalis kami ni Marco sa restaurant, iniwan ang isang eksenang puno ng pagkabigla at kalituhan. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Isang malaking kaibahan sa mainit at naprag na kapaligiran sa loob. Habang papunta kami sa Bentley na maghahatid sa amin sa helipad, hindi ko mapigilang isipin ang mga mukha ng aking pamilya, ang pagkalito sa mukha ni Papa, ang hindi makapaniwalang itsura ni Mama, ang takot at inggit na nakita ko sa mga mata ni Miguel at Patricia sa loob ng sasakyan habang tinatahak namin ang mga kalsada ng BGC. Ang aking telepono na naka-silent mode ay walang tigil sa pag-iilaw. Mga tawag, mga text, sunod-sunod. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino ang mga tumatawag. Alam ko na. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay mabilis at tahimik. Mula sa itaas, tanaw ko ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila, ang syudad na naging saksi sa aking mga paghihirap at tagumpay. Pagdating namin sa aking bahay, isang malawak na ari-arian na may tanawin ng Taal Lake, sinalubong ako ng aking assistant. Ibinigay niya sa akin ang isang maikling ulat. Ang balita tungkol sa insidente sa restaurant ay kumalat na parang apoy. Ang mga social media ay nagngangalit. May mga nagpost ng mga video, may mga nagtweet. Ang pangalan ko at ng aking pamilya ay trending. Ang kwento ay simple at nakakagulat. Ang pamilya Reyes, isa sa mga kilalang pamilya sa alta sosyedad, ay itinakwil ang kanilang anak sa publiko. Ang anak na isa palang bilyonarya. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na resulta. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, halos 50 tawag na ang natanggap ng aking opisina mula sa iba't ibang miyembro ng aking pamilya. Mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan. Lahat sila ay naghahanap ng paliwanag. Pagsapit ng alas 10, ang bahay ng aking mga magulang sa Corinthian Gardens ay napapalibutan na ng mga media van. Ang mga reporter ay nag-aabang, naghahanap ng komento. Ang kanilang perpektong mundo ay biglang nagulo. Ang kanilang reputasyon na iningatan nila ng higit pa sa ano paman ay nadungisan. Nakatanggap ako ng isang frantic na tawag mula sa aking assistant. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng aking ama bilang isa sa mga top executive ay nagsimula ng magtanong. Ang mga board ng charity na kinabibilangan ng aking ina ay nagpapatawag ng mga emergency meeting. Paano nangyari na ang mag-asawang Reyes ay may isang anak na kasing successful ko pero wala silang kaalam-alam? Ang tanong na iyon ay sumasampal sa kanilang kredibilidad. Ang kanilang pagkukunwari bilang isang perpektong pamilya ay nabuwag. Ang kahihiyan na gusto nilang iparamdam sa akin ay bumalik sa kanila. Nang 100 beses na mas matindi. Ang kanilang pagtatakwil sa akin ay hindi lang isang simpleng family drama. Ito ay naging isang public relations nightmare. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili akong tahimik sa aking bahay sa Tagaytay. Hinayaan ko silang malunod sa resulta ng kanilang sariling mga aksyon. Ito ang simula ng kanilang pagbabayad. Ito ang karma. At ito ay nagsisimula pa lamang. Tanghali na nang dumating ang hindi inaasahang bisita. Isang itim na SUV ang pumasok sa aking gate. Si Miguel. Ang perpektong kuya ko.
Sinalubong siya ni Marco at dinala sa aking study. Ang aking study ay isang malaking silid na may mga glass wall na tanaw ang lawa. Puno ito ng mga libro, mga parangal, at mga litrato ko kasama ang mga pinuno ng iba't ibang bansa. Isang silid na sumisigaw ng tagumpay, isang direktang sampal sa lahat ng kanilang mga paratang. Pumasok si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at stress. Hindi na siya ang mayabang na lalaki mula kagabi. Ngayon, para siyang isang taong nalulunod. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Ano nung nangyayari? Ang gulo-gulo ng lahat. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng isang business proposal, hindi siya tinitingnan. Isang hapunan lang ng pamilya, kuya, sagot ko. Ang boses ko ay malamig at walang emosyon. O yun ang akala ko, hanggang sa nagdesisyon kayong lahat na patay na ako para sa inyo. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat parangal at litrato na nakikita niya. Hindi namin alam, sabi niya, na parang isang sirang plaka. Hindi namin alam na ganito ka na. Hindi niyo alam dahil hindi kayo nagtanong, sabi ko. Sa wakas ay ibinaba ko ang mga papel at tiningnan siya ng diretso sa mata. O mas tamang sabihin, hindi kayo nakinig. Ilang beses kong sinubukan, Miguel. Sa bawat Pasko, sa bawat kaarawan, sinubukan kong magbahagi ng mga maliliit na piraso ng buhay ko, pero palagi niyong pinuputol, palagi niyong binabaliwala, dahil mayroon na kayong sariling kwento tungkol sa akin at ayaw niyong masira iyon. Umupo siya sa silyang nasa tapat ng aking mesa na parabang biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang mga reporter, nasa labas sila ng bahay. Tinatanong nila kung totoo bang itinakwil ka ni na mama at papa. At anong sinabi mo, tanong ko? Wala. Pero Isabel, kailangan mong ayusin to. Ito ay isang malaking sakuna. Nasira na ang reputasyon natin. Reputasyon ninyo, pagtatama ko sa kanya. Hindi natin. Simula kagabi, wala na akong kaugnayan sa inyo. Tandaan mo, ang problema ninyo ay hindi ko na problema. Nanatili siyang tahimik ng matagal. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang litrato sa aking mesa, isang litrato kung saan kinakamayan ko ang presidente ng Pilipinas. Nakita ko ang realisasyon sa kanyang mukha. Ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang maliit niyang kapatid na kaya niyang apihin. Isa na akong kapangyarihan na hindi niya kayang abutin. Gusto kanilang makita para humingi ng tawad, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina. Itinanong ko ang isang tanong na matagal nang nasa isip ko. Gusto ba nilang humingi ng tawad sa akin sa kapatid nila? O gusto nilang humingi ng tawad sa bilyonarya? Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya. Nakita ko ang paghahalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya makasagot. Iyan ang problema, kuya, sabi ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Hindi niyo na kayang paghiwalayin ang dalawa. Hindi niyo ako pwedeng mahalin dahil sa pera ko, habang kinakahiya niyo ako dahil sa mga desisyon ko sa buhay. Sinubukan pa niyang magdahilan. Hindi ka namin ikinahiya. Talaga? Sabi ko, humarap ako sa kanya. Dahil ang naaalala ko, kagabi, sinabi ni mama sa buong restaurant na patay na ako sa pamilyang ito. Ang aming paghaharap ay hindi nagresulta sa pag-aayos. Sa halip, mas lalo lang nitong ipinakita ang lalim ng agwat sa pagitan namin. Hindi pera ang solusyon sa kanilang mga pagkakamali. Kailangan nilang harapin ang katotohanan. Ang kanilang pagmamahal ay may kondisyon. At ako hindi na ako papayag sa ganung uri ng pagmamahal. Matapos umalis ni Miguel, ang aking bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga hindi nasabing salita at mga hindi nalutas na isyu. Sa sumunod na mga araw, ang aking telepono ay patuloy na binaha ng mga mensahe. 17 voicemail mula kay mama, ang tono ay nagbago mula sa galit, patungong desperado, hanggang sa nagmamakaawa. 43 text message mula sa iba't ibang miyembro ng pamilya, lahat ay humihingi ng pagkakataong makipag-usap. Hindi ko sinagot ang isa man sa kanila. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong iproseso ang lahat. At higit sa lahat, kailangan nilang maramdaman ang bigat ng kanilang mga ginawa.
Isang gabi, habang nag-iisa akong nakaupo sa aking veranda, tinitingnan ng mga bituin sa ibabaw ng lawa, isang text message ang dumating. Galing ito sa isang numerong hindi ko inaasahan. Galing ito sa aking ama. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng bigat. Napanood ko ang balita tungkol sa mga charity work mo, sabi sa text. Wala akong kaalam-alam. Proud ako sa mga narating mo, pero ikinakahiya ko ang paraan ng pagtrato namin sa iyo. Pwede ba tayong magsimulang muli? Ang mga salitang iyon ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman kong nagsalita siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Ang pag-amin niya sa kanyang pagkakamali, ang salitang ikinakahiya ko. Iyon ang nagbukas ng isang maliit na siwang sa pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Nag-isip ako ng matagal bago mag-reply. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ang pagpapatuloy sa galit ay mas nakakapagod. Nag-type ako ng isang maikling sagot. Papa, pwede tayong magsimulang muli. Kung matututunan niyong ipagmalaki ako dahil sa kung sino ako, hindi lang dahil sa kung ano ang mga nagawa ko. Ang kanyang sagot ay dumating kaagad. Handa akong subukan. Iyon ang naging simula. Isang napakabagal na simula. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula silang sumama sa akin para sa mga hapunan tuwing linggo sa aking bahay sa Tagaytay. Ang mga unang pagkikita ay awkward. Puno ng mga pilit ng ngiti at mga ligtas na paksa. Pero dahan-dahan, natutunan nilang magtanong. Hindi na tungkol sa kung kailan ako mag-aasawa, kundi tungkol sa kung ano ang mga proyekto na pinagkakaabalahan ko. Si Mama, na dati walang pakialam sa aking computer, ay nagsimulang mag-volunteer sa isa sa mga education non-profit na itinatag ko. Nakita niya mismo ang epekto ng teknolohiya sa buhay ng mga bata. Si Papa ay nagsimulang dumalo sa aking mga speaking engagement, hindi para ipagmayabang ang kanyang anak, kundi para tunay na maunawaan ang aking trabaho. Si Miguel ay humingi ng payo sa akin tungkol sa kung paano niya magagamit ang kanyang pagiging abogado para tumulong sa mga nangangailangan. Maging si Patricia ay nagpakita ng interes sa ethical investment. Hindi sila nagbago ng magdamag. Ang mga taon ng maling pagtrato at dysfunction ay hindi basta-basta nabubura. Ngunit mayroong pagbabago. Natututo silang tingnan ako, ang tunay na ako. Isang taon ang lumipas. Sa isang charity gala, ang aking ina ang nagpakilala sa akin bilang guest speaker. Ipinapakilala ko sa inyo, sabi niya sa entablado. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang aking anak, si Isabel, ang nagturo sa akin na ang tagumpay ay may iba't ibang anyo at ang pinakamahalagang anyo nito ay ang pagiging totoo sa iyong sarili. Iyon ang unang pagkakataon na ipinakilala niya ako ng walang bahid ng paghingi ng tawad. At iyon din ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman kong tunay akong kabilang sa sarili kong pamilya. Ang paghilom ay hindi perpekto, ngunit ito ay isang simula. At minsan, iyon lang ang kailangan mo, isang simula at ang tapang na manindigan para sa respetong nararapat sa iyo.